Lahat ng hirap at kababuyan ay iniyak ko na lang. Hindi ko na alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi na ako nakakakain, hindi na ako nakakaligot, hindi na ako makalunok ng tubig at kanin. Yung mga tao na nag-recruit sa amin ay wala na kaming balita. Isa lang akong mahirap na bata na gustong umangat sa buhay at makatulong sa pamilya. Simula noon hanggang ngayon ay magulo ang aking pamilya na hindi kami nagkakasundong lahat at palaging nilalait ng sariling kamag-anak. Na kesyo hanggang dyan na lang yan, walang mararating sa buhay. At sobrang dinibdib kong lahat yon. Lumalaki ako na may galit sa puso at palaging sinasabi sa sarili na aangat din ako. Way back 2024 ay meron akong kaibigan na niyaya ako papuntang Japan. Nag-audition kami pero hindi kami nakuha. Mga ilang araw ay nag-chat naman yung kaibigan ko na mag-apply siya papuntang Malaysia. And then ako naman sabi ko, sige, sasama ako. Nang dahil nga sa napapagod na rin ako sa sitwasyon ko, may nag-recruit sa amin na isang agent daw na nagpapaalis agad papuntang abroad. Kaming magkakaibigan, masaya, makakapag-abroad kami dahil nga may agent na tutulong sa amin at makakapagtrabaho kami sa Malaysia. Kinausap kami ng agent via online na ibubuk agad kami ng ticket para makalis kami agad ng Pinas. Wala kaming alam sa process ng pag-alis. Basta't masaya kami ng mga time na yon dahil lang nasa isip lang namin na iaalis kami para sa pamilya namin. May nagbook sa amin ng ticket na taga Malaysia pero hindi siya nagpakilala kung anong name niya at code name lang ang binigay. Kinabahan ako pero hindi ko pinansin yung kaba ng puso ko. Sabi ko, sige lang kasi may kasama naman ako. Nasa airport na kami at flight na rin namin. Hindi ko alam kung ano yung nasa ticket namin at kung anong lugar yon dahil hindi ako pamilyar. At ang sabi lang sa amin ng agent, pagbaba nyo ng airplane ay may susundo sa inyo at ibigay nyo sa kanya ang passport nyo. At dahil nasa Malaysia na kayo ay need nyo lang sumakay ng boat. Doon pa lang ay nagduda na kami. Pero dinadman na lang namin yon kasi nga nandun na kami sa sitwasyon na yon. Pinagdasal na lang namin kay God na sana maging safe kami at hindi kami mapahamak sa desisyon namin na to. Mga ilang minuto or oras ay nasa Malaysia na rin kami. May nagsundo sa amin na nakakar at kinuha yung passport namin. At ang sabi ay tatatakan daw yung passport namin. At dahil nga sa sobrang pagod at gabi na rin ng mga oras na yon ay nakatulog kami. At nasa KK Malaysia na kami. Sasakay kami ng bagong eroplano papuntang destinasyon kung saan kami pupunta sa part ng Malaysia. At hindi naging maganda ang pagpunta namin sa Malaysia. Puro pagsisisi at gusto na naming umuwi at wala kaming alam kung papaano dahil hindi namin hawak ang passport namin. Lahat ng hirap at kababuyan ay iniyak ko na lang na ang sabi ko makakaalisin ako sa ganitong sitwasyon at hindi na uulit sa impyernong lugar na to. Hindi rin kami basta makaalis kasi nagkaroon kami ng utang na 14k RM na nasa 100k plus sa Pinas. Hanggang sa year 2025 ay nakaalis kami at nakauwi kami ng ligtas dito sa Pinas. At naging masaya dahil nakaya kong lahat at nalampasan kong lahat ang problema. Pero hindi pa pala tapos ang problema na dadanasin ko. Dahil lahat ng stamp ng passport ko ay fake daw. Kaya't naharang ako sa immigration dito sa Pinas. Wala akong alam na fake yun dahil wala naman sa amin ang passport namin. At nagpa-stamp naman kami sa immigration sa Malaysia bago kami umuwi ng Pilipinas. Kinumpis ka ang passport ko ng immigration. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin. Hindi na ako nakakakain, hindi na ako nakakaligot, hindi ko na kayang lumunok ng tubig at kanin. Palagi na rin ako nag-a-attempt na magpakamatay. At may bumubulong na sa tenga ko na wakasan ko na yung buhay ko. Na wala raw akong silbi sa mundo. Mamilang tao lang din ako at may pangarap. Pero sa muling desisyon ay napahama. Mamilin ano ba yung dapat kong gawin para maiwasan yung nasa isip ko na wakasan ko na yung buhay ko. Yung mga demonyong tao na nag-recruit sa amin ay wala na kaming balita pa. Lesson learned na huwag kayong magdesisyon or magmadali kahit na anong hirap ng buhay. Dahil hindi mo alam kung anong mangyayari sa buhay mo kung ligtas ka pang makakauwi sa pamilya mo. Sana ma-upload to, Mamilan, at maging aware sa ibang mga kabataan. Letter sender, Rina. Biktima ka rin sa nangyari at may batas para dyan. Hindi naman yan basta hatol, may process para dyan. Lahat ng fake stamp ng passport mo, lahat yan babalikan at iimbestigahan. Patunayan mo lang na biktima ka at patunayan mong inosente ka. Kailangan mong galingan mga tuwiran. Hindi madali ang sitwasyon mo pero kailangan mo ring tulungan ang sarili mo para makadefense ka ng tama at nasa wisyo. Kasi kung lipas at laging gutom, mahihirapan kang ilaban ang sarili mo at lalong hindi ka makakapag-isip ng tama. Makipagtulungan ka sa pamilya mo para sa pau na didepensa sa'yo. Kailangan mo lang lakasan ang loob mo at ayusin yung sarili mo at laging magdasal. Lapitan ng pwedeng lapitan. Awareness at advice ng iba at higit sa may alam dito ang kailangan mo. Hindi ka mananalo kung mismong ikaw ay susuko.